Good morning, good morning, good morning, good morning. On a Saturday morning na medyo maulan-ulan ba? Makulimlim ba? Sana medyo kailangan natin ng ulan dahil medyo nauubos na yung yung tubig sa Angat Dam. Pero wag naman sanang masyadong tuloy-tuloy na babahain, ano. Mas maganda yung pabugso-bugso lang para medyo makaporma, bumaba ng konti yung bago umulan uli. Pero kailangan natin ng ulan. Wag lang tuloy-tuloy. Mga kaibon, sabi ko sa inyo, magfi-feature tayo. Magfi-feature tayo ng mga sinatawag nating hobbyist, nagchichill lang, pa-enjoy-enjoy. Sabihin natin, mga nasa 6, 10, 15 kgs. Ay, nang gusto nating bigyan pagkakataon, napakarami po niyan, libo-libo po siguro kayo. Yung ibang tawag sa inyo, backyard breeder, dahil nga siguro nasa backyard, ano? Pero ang tawag ko dyan, mga hobbies na trying to enjoy at pampawala ng stress, stress reliever ka nga. At may feature po tayo, alam ko, taga Alfonso Cavite, no? Alfonso Cavite, ex-Farmers Flock. Abay, mga masugid din na taga-subaybay ito. Ang ganda ng ikikwento niya po sa atin, mga kaibo, no? Ex-Farmers Flock po. Pero bago yun, pagising ko kanina, nabasa ko naman itong nakaka-inspire na feedback ni Kay Angelo Peñalosa from Cebu. Nakakatuwa, di ba? Maya't maya, meron tayong Cebu. Kay Angelo Peñalosa. Ito yung sinabi niya, oh. Ayan, Good morning, big bro! Maraming salamat at nakaka-inspire talaga mga vlog mo tungkol sa color genetics. Di ko na iwasan, na-tuition talaga ako nung nagsisimula pa. Ayun, na-tuition nung nagsisimula pa raw. Pero at least now, medyo nahahabol ko na. Tama din talaga mga tips mo, para tumagal sa pag-iibon. Ayun, oh. Tama din talaga mga tips mo para tumagal sa pag-iibon. Piliin ang gustong kulay. Huwag mainggit sa ibang breeder. Oo nga naman, huwag mainggit sa ibang breeder. O hindi, eto yung inggit-inggit na yan, nauwi sa kung saan-saan. At, pinaka-importante, pay it forward. God bless, bro. More power from Cebu. Kay Angelo Peñalosa naman. Ayun, di ba? Kailangan natin yan, bawat pagising. Yung tipong parang, kahit hindi ganun ka-energetic, kunwari, may medyo gaganahan ka pagka nababasa mo naman yung mga ganong feedback. From kay Angelo Peñalosa, Cebu. Okay. Teka, kailangan naman nating, kumbaga kasama to Magpapasalamat ka sa mga star senders natin naman. Talagang kailangan kong gawin to. Kasi bukod sa binubuhay nito yung FB page natin, pay it backward, ika nga. Maraming scholars ang nakikinabang naman. Teka lang Ayun, sa pinaka-latest vlog natin to Ang mga star senders naman natin Teka, nawala. Nasaan na ba yun? Bakit parang hindi pumasok yung star senders dito? Dito sa isang vlog pala. Sorry Dito sa isang vlog. Kung di ako nagkakamali. Tama ba? Ayun. Ayaw pumasok Bakit ayaw niya pumasok? Parang nagugulumihanan ako dito Ito ba yun? Ba't ayaw? Okay, tinotopak yata itong FB page ko, kainis. Anyway, thank you. Naalala ko si Joy Atienza, 50 stars, Ian Bernardino, Jamini Avery, itong mga to, Erwin Asuncion, Nelson Faustino Balagtas, ayun. Sana naalala ko lahat. Bago naman yun, kasama sa pagpapasalamat. Aba naman, Vietnamese Black Coffee, nilagyan natin to ng milk at honey, milk at honey mga kaibon. At ayun, kung ano yung nahagilap natin dun sa rep, merong pizza, ginawang breakfast, Andali, ito. Ayun, thank you. Thank you, mga kaibon. Ano naman ang kwento ni ex-Farmers Flock, kumbaga, masasabi nating, kumpara sa iba, pwede sabihin munting ibunan. Parang 7 cages lang yata, tsaka 4 na flight cage, kung di ako nagkakamali. Sa Alfonso Cavite, kay ex-Farmers Flock. Nakatawa Dali, kukunin natin yung kanyang, eto na, sa ano namin to, sa DM o sa PM, Nagkahuntahan kami. At habang nagkakahuntahan kami, sabi ko,
Aba, i-feature ko na itong ano mo, nakakatuwa. Itong munting ibunan mo, yan ang gusto nating i-feature, di ba? Yung mga tinatawag na hobbyist or backyard breeder or ordinary breeder, ha? Ito po, mga ibon. Ayun, ha, ex-formers flock naman. Teka, mahaba-haba ito eh. Mga bandang alauna na kami natapos kagabi. Ng madaling araw. Parang mga 10:30 message kami. Actually 9:30 pa pala, 9:51 Saan pa ba? Ayun, teka, to malapit na. Ayun, ex-formers flock. Teka lang po. Ayan teka, ayun. Ayun po, sabi po ni ex-formers flock from Alfonso Cavite, kung hindi ako nagkakamali. Meron siyang project, Aqua Opa Pale Dilute. Okay ito. Ang project niya, ito nakakatawa kasi sa 7 cages niya, nagpa-project siya. Ibig sabihin na nagkakaroon na siya ng basics and fundamentals. Okay. Aqua Opa Pale Dilute. Ayun, no? Aqua Opa Pale Dilute. Anong parents? So, may Aqua siya. Aqua B1 Opa Dilute. Possible Pale Follow. Ayun. Kinasa niya sa green, Opa Dilute, split Pale Follow, split B1 or B2. Ang galing. Tingnan nyo, alam na, medyo maalam na siya. Alam na niya yung mga allele genes, Shout out kay ex-formers flock. Alam na niya yung mga allele genes kasi hindi na niya sinasabing split B1, B2. Kasi hindi po mangyayari yun Hindi mo pwedeng sabihin split B1, B2 kasi lalabas kaagad yung pagka-parblo niya o pagka-B1, B2 niya. Kaya either B1 ang na-split sa kanya or B2. Either way, isa lang dapat. Either B1 or B2. Kaya tama po yung pagkakasulat niya rito. Nakakatuwa. Ang dami na natututo Okay. So, ang parents niya, tandaan Aqua B1 Opa Dilute. Possible. Possible yung dalawang ganun Pale Follow. Tsaka Green Opa Dilute. So, alam kagad natin na parehong Opa yung magulang. Okay? So, alam na kagad natin, pag parehong Opa magulang, lahat ng iaanak, Opa na, mapakak, mapahen. So, okay na tayo. Hindi na kailangang ma-hassle tayo dyan or maging palaisipan. Ganon din po ang dilute kasi homozygote dilute din ito. Ibig sabihin, yung dilute dito is visual. So, homozygote dilute sa isang magulang, homozygote dilute din sa isang magulang, visual din. So, hindi mo na rin kailangan na pagkaabalahan to. Bakit? Kasi, parehong homozygote dilute yung magulang. Lahat ng iaanak, homozygote dilute na rin. So, lahat ng iaanak mga kaibon, Opa dilute na. Visual Opa dilute na lahat ng iaanak. Okay? So, ang pagkakaabalahan mo na lang dito, itong Aqua B1. At saka yung split either B1 or B2. So, mapapaisip ka, ano kaya, nako, baka pag Aqua B1 lang, pagka ang split mo is B1 lang, ayan, lahat ng ilalabas mo, Aqua B1 lang. Kasi nga, alil. Or, baka naman B2, di magkakaroon ka ng Aqua B2. Mawawala yung B1 mo, magkakaroon ka lang ng Aqua B2 or B1 B2. Mamaya naman mamaya papakita ko sa inyo yung ginawa niyang squid ball method, aba? Ang ganda pa ng graphics niya, mas maganda pa sa akin, kaya nakakatuwa. Maalam na, nakakatuwa, talagang sumubaybay ito, si ex-formers flock naman ng Alfonso Cavite. Kaya gustong-gusto ko ma-feature ito mga ganito Ibig sabihin, parang pakiramdam ko, yun, hindi na sayang ang pagod ko. Sineryoso ang color genetics at may resulta. So, ito po mga kaibon, Ito na yata yung mga inanak niya, Kung di ako nagkakamali, parang Aqua B1 Opa na ba ito? Dilute? Tama ba? Ito, dilute. Hindi ako nagkakamali. Opa line dilute. Sabihin nyo sa akin kasi hindi naman ako nakapag-breed ng mga ganitong mamahalin dati. Baka magulat kayo mga kaibon. Baka magulat kayo at palagay ko magugulat kayo. Matagal pa ako nagbi-breed. Pero ang pinakamahal kong na-breed, yung dominant pied na tigti 25,000, that was almost 20 years ago. Sumunod nun, mga normal lang. Yung mga normal lang, bukod sa normal green, yung mga presyo normal lang. Yung masasabi nating medyo mababang presyo. Kaya lang, yung nacha-challenge ako. Binavalidate ko yung mga kaalaman ko sa color genetics dun sa mga mumurahing presyo na yon. So, sa totoo lang mga kaibon, hindi ako nakapag-alaga ng iba pang mamahalin. Dan follow, hindi. Pale follow, hindi. Opaline ko nga sa Albson ko pa naalagaan Dilute, hindi. Wala akong aqua, wala. Ibig sabihin, magugulat kayo, masasabi niyo, ba't alam nyo, sir? Marami tayong katropa, bukod doon, tingin tayo ng tingin ng mga posting.
At nagbabasa tayo ng mga research. Syempre, nandyan yung mga book ni Terry Martin tsaka ni Dirk Van Den Abil. Ibig sabihin mga kaibon, pagka medyo curious ka at may mga nakikita kang palabas ng ibang mga breeder, ma-reverse engineering mo yun. Sinabi ko lang para malinaw. Baka akala nyo nakapag-alaga ako ng mga naalagaan yung mamahaling mga ibon. Eto ba mga ibon ulitin natin. Ayan yung kay X-Formers Flock ayun naman. So ang kanya, baka ito yung Aqua B1 Opa Dilute niya. Ito yung parent yata. At green, asan na ba yun? Green Opa Dilute Pale Fallow, split Pale Fallow, split, ito yata yun, no? Green Opa Dilute. Mukhang ito nga yata yung magulang. Ayun, tama. Ayun yung parents, tas ito yung mga naging anak na siguro. Kung di ako nagkakamali, ito. Tama, ito yung sinabi niyang parents ito, alangan namang ito yung parents, 4. So ito yung malamang yung mga naging anak. Ayun. Ayun yo. Teka. Baka ito yung Tama ba? Eto, pakinggan natin Wala yata siyang binanggit dito. Eto na lang, first clutch niya. Ayun! May visual siyang Aqua B1 Opa Dilute. Teka nga, magandang kuha. Ayun, Aqua B1 Opa Dilute. Tama ba? Parang pale fallow na yata ito Kasi parang pumula na pale fallow. So, actually mga kaibon, yung possible pale fallow niya, parang lumusot na, hindi lang possible. Kanina kasi may pinakita yung sa ID niya possible Tapos yung isa split, yung isa possible. Kung nag-anak na, pale fallow na mga kaibon, ang ganda. Ayun. So napatunayan niya, yung possible niya, ito yung possible niya Pale fallow, tapos may split pale fallow, ayun split pale fallow. Hindi na possible yan, split na ngayon yan, kasi may lumabas na. Galing, di ba? Doon mo mababalidate ito pa. May pumasok. Mamaya na. Nako, ito yata yung napakagandang boses naman ng kanyang may bahay, si Riza, mga kaibon si Riza po yan. Nako, teka, kaklaruhin ko lang. Yung actually po, nagtatrabaho si X-Formers Flock sa ibang bansa. So, ang talaga nag-aalaga ng ibon niya. Sa ibonan niya, ang nag-aasikaso, kanyang mabuting may bahay naman, si Riza. Kung nakikita nyo gaano kagaganda at kalulusog tong mga to, dahil yan po kay Riza, sa kanya misis. Kung iba may green thumb sa halamanan, pwede natin tawagin si Riza na merong rainbow thumb. Kasi parang rainbow mga kulay ng ibon natin rainbow thumb na itawag natin. Ito mga kaibon mga ibon ni X-Formers Flock ayun yung mga pale fallow niya kaganda naman. Ayun. At ito munting ibonan niya mga kaibon kaya nakakatuwa. Mga munting ibonan ayan. Sabi niya nasa 4 yata yung flight cage niya. Ito yata yun ayan. Sa Alfonso Cavite ito mga kaibon. Marami-rami actually ang kanyang rito ang flight cage. Ayun ang ganda actually ganda Ang ganda namang backyard na to. Ito maganda mga kaibon. Sabi niya 8 cages lang po ako kasama na yung flight cage na convertible. Then 4 pairs lang po ang breeder niya. 4 pairs lang ang breeder niya. Nakakatuwa pero nakakapag-produce ng magaganda. 4 lang ayan 4 pairs lang po breeder niya. Ayan, ito sabi niya, dahil sa mga nilabas niya, ang naging maliwanag na sa akin sa tulong ng color genetics. Na-confirm ko na yung cock ko is split na sa pale fallow. Ayun, yun nga yung pinag-usapan natin. Na-confirm niya na yung dating possible, split na talaga. Dahil nga recessive ang dilute at pale fallow. All siblings is 100% dilute. Kasi nga, para yung homozygote dilute yung magulang, then yung possible pale fallow, split na. Then, since Aqua B1 Opa dilute yung inilalabas na anak, I think yung green Opa dilute is split pale fallow
or either split B1 or B2 hen is split na sa B1. Ang galing. So ito pong kanina na pinag-uusapan natin na either B1 or B2 yung split niya, dahil naglabas na sa phenotypically ang phenotype naglabas na ng aqua B1, alam na niya ngayon na split B1 pala, hindi split B2. Kasi nga mga aqua B1 ang nilabas. Ang galing naman. Makakatuwa mga kaibon, nabavalidate niya yung kaalaman sa color genetics, ha? Nabavalidate niya. Ha? Ito pa, opo sir, tumpak sir, kaya kahit maliit na yung percent na maglabas ng aqua o papel dilute. Ayun, still there is a chance. Okay? But, confirm ko lang sir, yung mga kapatid, green opa dilute, aqua ng ID. Sabi ko hindi siya magiging aqua homozygote kasi ang parents niya mga kaibon is isa lang ang aqua sa kabila lang. So hindi siya magkakaroon ng aqua homozygote. Puro aqua B1 lang ito mga kaibon. Ayun, nililinaw natin. Kasi ito pala, ayan, ito na pala. Aqua B1 opa dilute times green opa dilute. Tapos itong green niya, walang aqua walang kargang aqua. So hindi siya magkakaroon ng aqua homozygote. Okay? Aqua B1 lang. Ito nakakatuwa. Ito po yung first clutch niya, second and third clutch. Ayun 100% na hatch yung egg. Kaya sabi ko nga, may rainbow tambang kanyang si Mrs. na si Riza. Shout out tinan nyo, lahat na hatch, nag-survive lahat. Ang first clutch, aqua B1, opa dilute. Green opa dilute. Kompleto ang kanyang record keeping. Nakakatuwa, record keeping. Second clutch. Tinan nyo mga kaibon, aqua B1, green, mauve. So may dark factor pa pala kung may mauve. Blue opa, aqua B1. Pagdating dito, nag-averaging. Dito walang green na lumabas. Dito, nag-green naman lahat. Diba? Dito lang mga kaibon, makikita nyo kaagad na nag-averaging yung mga lumalabas na percentages dyan. Diba? Ang ganda ng kwento niya. Ang dami nating nakuhang mga learnings. Ha? Kakatuwa. Tapos sabi ko, na-hatch pala lahat. Ano bang sikreto? Sabi niya, nauna pa daw kumain kaysa kay Mrs. yung mga ibon. Naglalagay siya ng African mix 3 times a week. Malunggay, alternate day. Ayun. Then kapag may egg na before hatch, first week start, introduce na siya ng canary and oat growth. Ayun. Para normal way lang daw ang pagpapatuka. Nakakatuwa lang dahil talagang may rainbow thumb yata si Mrs. Ay bumili pa nga siya nito sa abroad mga ibon. Teka, saan na ba yun? Kaya lang hindi naman daw kinakain. Ayun, bumili pa siya from abroad. Hindi naman pala hindi kinain ito na yata yung niya mga kaibon, ginawan niya. Nakakatuwa dahil nga nung natuto siya, ginawan niya na nito. Ito, wait. Ayun. Yung squid ball method niya mga kaibon, X-Formers Flock ng Alfonso Cavite. Cavite naman, ano ba yun? Aqua B1 times green split B1. Tinanggal na niya yung opa dilute tsaka pale fallow kasi napatunayan na natin na homozygote yung opa tsaka dilute magkabila. Lalabas talaga yun at may lumabas ng pale fallow. So ito na lang ang kanyang squid ball method. Di ba? Tama, aqua B1. Split B1 yung green. Anong lalabas? Kombinasyon ng 1-3, split aqua lang. Galing, di ba? Kombinasyon ng 1-4, aqua B1. So may 25% may lalabas na aqua B1. Another 25% split B1 lang. Galing. And magkakaroon siya ng B1 homozygote o visual blue. 25% kasi nag-combine yung 2 and 4. So ayun yung palabas niya. Ganda pa ng graphics niya. So alam niya ngayon may split aqua siya. Sa green niya, sa dalawang green na lumabas, ito magiging phenotype nito green. Ito rin phenotype green. Isa doon split aqua, isa doon split B1. Okay. Ganda, di ba? Ang galing ng ginawa niya. Galing naman. Ito mga kaibon, tatapusin na natin to dito, malapit na. Nakakatuwa lang yung ibunan ni X-Formers Flock. Iba ka, sir. Kasi yan ang maganda sa'yo, sir. Nagtuturo ng walang kapalit. Just to share my bad experience. Ayun. Nating basahin yun. Ang sabi lang niya, nung nagsisimula siya, medyo may bad experience siya pag nagtatanong sa ibang mga kaibon. Parang ang dating, medyo gusto ka agad bumili siya. Kung magtanong ka, dapat bumili ka. Parang ganun ang datingan. So parang bad experience sa kanya. Pero binanggit niya mga kaibon na shout out kay Kaolan na Pretoria Nest. Okay? Binanggit niya na nahagilap niya si Kaolan. Ito yun. Buti, andyan si Sir Olan. Ikaw na mahihiya tumawad sa ibon niya. Totoo yun, legit na legit yan si Pretoria Nest. And then, si Kaolan daw ang nagsabi, follow mo si Jameson sa YouTube. Buti napanood ko si Kaplog.
Nasa katauhan ka pa ni Rocha, binuin ka plug nun, sir. Aba, thank you naman. Ha? Talaga matagal nang nakasubaybay si X-Formers Flock. Okay, eto sir, sabi niya, sir, nagtataka ako, bakit ang daming kulay ng ibon nun? Nagsasalita ba yan or may something special sa mga ibon? Hanggang sa may malalim pala na nakapaloob sa kulay na yon. Hanggang na mainam na may kaalaman, konti about sa Alps 2 sa pamamagitan mo. Ayun naman, mga kaibon. Okay. Ayun, malaking pasasalamat tayo mga kaibon. Kasi kaya ako fini-feature to, kayo mga kaibon, yung mga backyard breeder. Gusto ko kayong i-feature. Bakit? Doon ko nalalaman na maraming sumiseryoso at maraming natututo. O di ba? Nakita niyo yung ginawa niya pa ng squid ball method. Ganda ng graphics ni X-Formers Flock. Again, shout out sa rainbow thumb ni Mrs. niya, si Riza. Ayun po mga kaibon, magpi-feature pa tayo ng marami. Kaya naman, magbigay kayo ng mga katanungan o mga insight at gagawin nating parang theme yun. Ibig sabihin, yun ang gagamitin nating yung mga tanong yun nyo mismo, yung mga insight nyo mismo, ang gagawin nating paliwanag. Gagawa natin ng vlog kasama ng ibunan nyo as a hobbyist or mga backyard breeder na matatawag naman. Salamat po mga kaibon. Pag may basihan, legit ang paliwanagan, and please pay it forward. Hasta la vista.